Asawa ko. Bakit nakikipag-usap sa estranghero sa banyo? Ito ay ang boses ng asawa ko. Bakit ganito ang panaginip ko? Si Kiki ay napakamabait. Napaka-konserbatibo. Siguro sobra na ang paghihintay ko sa kanya. Ang asawa ko si Kiki. Isang stewardess siya. Isa siyang maingat na tradisyonal na babae. Bago kami ikasal, hindi pa kami nagkahawak ng kamay. Ngayon, 3 taon na kaming kasal. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin kami nakakaranas ng mag-asawa na buhay. Mabilang sa daliri. Sinabi ni Kiki na gusto niyang ang pakiramdam ng lumilipad sa langit. Ngayon, sa wakas ay makakapagpahinga na siya sa bahay. Asawa, nandito na ako. Asawa, nakahanda na ang tubig pangligo. Ikaw na ang mauna. Hindi na, medyo pagod na ako. Matutulog muna ako sandali. Mahal, hindi tayo nagkita ng ilang buwan. Sobrang pagod na talaga ako. Sa susunod na lang. May delete code sa asawa ko. Bakit meron ganito? Sino ang gumawa nito? ₱50 na cloud storage na video. Anong nangyayari? Bakit? Anong nangyari? Wala naman. Kiki, nasa katawan mo. Anong sinasabi mo? Talagang pagod na ako. Bukas pa ang flight ko. Matulog ka na ng maaga. Liuze. Si Kiki ay isang mabait na babae. Sobrang konserbatibo niya. Nagtataka ka pa sa kanya. Maaaring ito ay gawa ng iba. Isang kalokohan na idinikit. Hoy, Liuze. Bukas, may biyahe ka. Pupunta ka sa ibang lugar. Nakabook na ang tiket mo ah. Ito ay benepisyo mula sa kumpanya. Para sa iyo, pinataas ka sa first class. CJ. O stand na sertipiko. Ito ay flight ni Kiki. Hello, maligayang pagdating sa eroplano. Kamusta, maligayang paglipad? Kamusta, maligayang pag-akyat sa eroplano? Kamusta, maligayang paglipad? Pito. Maligayang sumakay sa flight na ito. Kamusta, maligayang paglipad? Magandang araw, maligayang pagdating sa flight na ito. Kumusta po? Oh everyone. Magandang araw po sa mga fee sa first class. Pakitungo po ako dito. Nandito kami upang maglingkod sa inyo. Dadalhin namin kayo sa pinakamakomportableng karanasan sa paglipad. Narito ang first class. Sobrang ganda ng serbisyo dito. Gino, pakiusap, sumunod kayo sa akin. Narito na ang inyong upuan. Pakaupo po kayo.
Ginoo, aayusin ko po ang inyong tsinelas. Sige po. Ginoo, kailangan niyo pong uminom ng ilang. Inumin po ba? Katas ng kahel, nakang mainit na tubig, at saka ice americano. Ano ang ice americano? Isa pong ice americano, please. Sige po. Sandali lang po. Ginoo, sisigurado ako na magiging maganda ang serbisyo ko. Siguradong magugustuhan mo. Kiki, hindi pa kailanman naging ganito ka-enthusiastic si Shi para sa akin. Chayan. Nangyari na, pero sa huli ito ay trabaho. Pinahirapan siya. Iced Americano. Ano ba ang ibig sabihin nito? May ilang tao pa sa harap, nakapila. Maghintay-hintay. Ayos ka lang ba, sir? Pasensya na, nagkamali ako. Salamat po. Kailangan niyo pa ba ng serbisyo ko? Anong ginagawa mo? Nabisto na siya. Ren Shukiki. Siyaw mo, Tao, Shukiki. Mag-ingat ka sa susunod, Tao, Shukiki. Kung paiiralin mo pa ang mga pasahero, Tao, Shukiki, ibababa kita ng klase. Opo. Pasensya na po, Chief Purser. Kasalanan ko. Shuki, kaya kailangan lang ang iyong serbisyo. Para humingi ng tawad sa Ginoong Shukiki, patawarin ka, Ginoong Shukiki. Maliit na tao. Ginoong ito. Patawarin mo ba ako? Walang problema. Si Ren Shukiki. Ang saya naman. Si Ren Xiao Mao. Ito ay iced americano. Ano ba ang ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin ay ang flight na ito ay lilipad ng 5 oras. Ang oras ng pagdating ay alas 7 ng gabi. Ang eroplano ay umalis na. Ang serbisyo sa cabin ay malapit nang magsimula. Mga Ginoo, narito ang banyo, pakiusap. Sir, pakiusap sa banyo dito. Karaniwan, 2 banyo lang ang eroplano. Baka 3 pa ang eroplano na ito. Hindi kaya may 3 banyo dito. Pumunta sa banyo. Bakit ang tagal naman ito? Sir, pwede po bang itanong, pupunta po ba kayo sa banyo? Hindi pa po ako gustong pumunta ngayon. Ah, tama. Sa eroplano ninyo, ilan po ang mga banyo dito? Sa flight natin, mayroong 6 na banyo. 4 sa first class. 2 sa economy class. Ang dami naman. Naiisip ko lang sobra. Siguro hindi pa ako nakaupo sa first class. Kung kailangan nyo pa, hanapin nyo lang ako. Ang weird naman nito. 2 lalaki na umihi. Parang sobrang sarapan nila. Si Kiki, nasaan na? Katatapos ko lang tingnan siya. Napasok din siya kanina. Ginoo.
Gusto niyo po bang pumunta sa banyo? Dito po, pakiusap. Bansa, larawan. Kamusta? Kakatapos lang pumasok, ang punong kawani at ang bisita. Saan sila pumunta? Ginoo, walang ibang tao dito, ah. Hindi ka ba pupunta sa banyo? Halika. Tutulungan kitang buksan ang pinto. Pito. Walang tunog dito, Ginoo. Mali. Narinig ko ang boses ng kakilala. Bakit hindi pa tapos? Nangamatay ka na. Pasensya na. Pasensya na. Nagkamali kami ng daan. Sir, dito po ang inyong banyo. Ako na lang. Lidie. Si Ki ay napakamabait, napakakonserbatibong babae. Bago siya ikasal, hindi siya nagpapahawak sa mga lalaki. Ano bang iniisip mo? Ginoo, nandito ang labasan. Dito po tayo. Dito po. Pakisuyo po dito. Yung serbisyo ninyo sa first class, talagang maalaga at maingat. Pero nasaan ang chief stewardess ninyo? Kanina lang pumunta ako sa kanya. Nasa loob din siya ng curtain. Shukiki. Te Shukiki. Bakit nawala ang medyas ni Kiki? Bakit nawala ang medyas? Napaka-tradisyonal at maamo ni Kiki. Hindi niya magagawa yan, hindi niya magagawa. Ang biyahe na to ang saya-saya talaga. Totoo, ang ganda, at napakaganda pa ng epekto. Bago ako dumating sa first class, pakiramdam ko'y walang kabuluhan. Pagdating ko sa first class, pakiramdam ko, parang nasayang ang 30 taon ko. Ano ba talaga ang meron dito? Ano ba ang iced americano? Miss, isa pa nga ng isang baso. Salamat po. Kailangan ko pang pumunta sa banyo. Pakisama na lang po ako dito. Ako rin ay pupunta. Zhang. Pito. Ano nang nangyayari? Ano nang nangyayari? Nangangako ako. Ang aking serbisyo. Tiyak na ikasasaya ninyo. Kailangan kong makita kung ano talaga ang nasa banyo. Ginoo, puno na ang banyo. Sir. Anong ginagawa mo? Ibang mga banyo. Sobrang bastos mo. Tinitingnan mo pa ang mga lalaki sa banyo. Anong nangyayari? Nasaan si Kiki? May sakit ka ba? Ginoo, hindi ka pwedeng ganyan. Pasensya na, mga pasahero. Itong Ginoo, siguro medyo nagmamadali siya. Sa banyo ng eroplano, ano ba talaga ang meron dito? Ano ang iced American? Sir, anong sinasabi mo? Bakit hindi ko maintindihan? Iced American. Yun lang naman ang kape. Yung purser kanina. Yung stewardess na yun, nasaan siya? Siyempre abala ang chief stewardess. Trabaho niya yan. Kilala mo siya, di ba? Hindi ko masyadong maintindihan ang sinasabi niya. Bata pa siya. Bata nga. Tama. Yung huli, si Kiki ang pumasok. Mukhang ito ang banyo. 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 Ano bang meron sa banyo na ito? Ano ang serbisyong iced Americano? Ginoo, tinatawag niyo ba ako? Tinatawag mo ba ako? Kailangan mo ba ng serbisyo ko? Anong nangyayari dito? Hindi mo ba dala ang 3 tao kanina? Sa banyo.
Tama. Yung 3 ginoo kanina, pagdating nila sa banyo. Pumunta ako sa pantry, para maghanda ng tsaa. Hindi niyo ako kilala. Ano bang sinasabi mo? Oh, ako. Pasensya na. Nagmamadali akong umihi. May sakit ka ba? Doon ka sa likod pumila. Pasensya na. Ako ang nagkamali kay Kiki. Masyado akong nag-iisip. Si Kiki ay isang tradisyonal na babae. Paano maaaring ganoon? Masyado akong nag-overthink. Lakas, paalam. 7, 7. L. Ano nang nangyayari dito? Kilala sila. L. Sige na. 7, 7. 7, 7. 7, 7. Hello, asawa. Nasaan ka na? Asawa, bakit ka tumatawag sa ganitong oras? Nasa eroplano ako. Pwede namang tumawag sa flight. Kakatapos lang naming lumapag. Bakit ang hindi mo maintindihan? Kumakain ako. Anong kinakain mo? Kumakain ng merienda. Anong ingay yun? Anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Di sinasadyang nadikit lang ako kanina. Sakit na sakit ang kamay ko. Asawa, di muna kita sasabihin ha. May kailangan, magko-call muna ako. Sasagutin kita mamaya. Magpakabait ka. Hello. Ano ba talaga ng pinagkakaabalahan mo? Sa banyo ng eroplano, ano ba talaga ng meron? Anong ginagawa ng mga lalaking iyon sa kanya? Masarap ba? Ay naku, tanga. Nasa mukha mo na. Gusto mo ako, di ba? Kahit hindi ako mayaman. Pero kahit papaano, may bahay at sasakyan ako. Kaya ko siyang sustentahan ng sobra-sobra. Pagkatapos ng kasal, sinabi niyang hangad niya ang kalayaan. Pinayagan ko siyang lumabas magtrabaho. Pero ano nga ba talaga ang ginagawa niya? Gino, uminom ka muna ng tubig. Ikaw ba rin ang pumunta para kay Seven? Magandang araw po. Ako si Xiao mo. Si JK. Hindi siya makikipag-ugnayan sa mga estrangherong kliyente. Kung hanap mo siya, malamang ay hindi mo siya mahahanap. Paano mo nalaman na hinahanap kita? Mula nung nagsimula kang sumakay ng eroplano, ang iyong tingin ay hindi kailanman umalis kay Ate Kiki. Ang mga pasaherong ito sa first class na umorder ng iced americano, halos lahat ay para kay Ate Kiki. Maganda siya at mabait. Magaling din sa trabaho. Sino ang hindi magugustuhan siya? Sabihin mo sa akin, ano ang meron sa first class? Larawan, larawan, kalakalan, kalakalan. Nasaktan mo ako. Sabihin mo sa akin. Ito ang lihim ng aming flight. Hindi ko maaring sabihin. Sabihin mo na. Talagang hindi ko maaring sabihin. Kung sasabihin ko, hindi lang ako ang mapapahamak. Makaapekto rin ito sa iyo. Kailangan kitang tulungan sa isang bagay. May patakaran ang kumpanya. Hindi ako pwedeng sirain ang interes ng kumpanya. Bibigyan kita ng 1 milyon. Gusto kong sundin mo lahat ng sinasabi ko. Bukod pa rito, tulungan mo akong bantayan ang bawat galaw ni Kiki. Kung magagawa mong makuha ang video ng first class, bibigyan kita ng 500,000. Masyadong bata, masyadong maliit. Bata si Mo. Ayos. Bata. Ngunit, kilala mo ba si Ate Kiki? Ano ang relasyon mo sa kanya? Huwag kang magtanong ng hindi dapat itanong. Asawa, nandito na ako. Asawa. Sa wakas, nandito ka na. Kailangan kong linawin ito. Asawa, na-miss kita. Anong nangyari?
Parang walang nangyari. Ang galing ng pag-arte. Asawa, talaga bang wala kang naisip sa akin? Sa mga araw na wala ka, hindi ako makatulog ng maayos. Sobrang pagod na nga. Alam mo yan. Wala ka, hindi ako makatulog ng maayos. Maliligo muna ako. Magpapalit ng damit. Matagal na tayong hindi magkasama. Walang magandang usapan. Asawa, matagal na tayong hindi nagkita. Talagang pagod na ako. Sa susunod na lang. Sino ba talaga ang ikaw? Hindi kaya. Yung mga taong ito ay talagang mga ordinaryong user. Asawa, tulungan mo akong kunin ang tuwalya. Asawa, pagkatapos ng flight bukas, makakapagpahinga ako ng maayos. Sa oras na iyon, magsasaya tayo na magkasama. Matagal na tayong hindi nagkasama ng maayos. Matagal na tayong hindi nagkakasama ng walang problema. Kiki, pwede bang hindi ka na maglipad? Asawa, alam mo naman, gusto ko ang kalayaan. Nangarap akong lumipad sa hangin. Sususuportahan mo ako, di ba? Suportahan kita. Asawa, alam kong ikaw ang pinakamahusay. Tara, balik na tayo sa kwarto. Naka-underwear ka na ba? Asawa, nasaan na ang suot mong underwear? Kakakababa ko lang, parang naiwan ko sa washing machine. Wala naman. Nakalimutan ko. Kakababa ko lang ng eroplano. Nadumihan yung underwear ko. Itinapon ko na. Asawa, alam mo na. Babae, nasa labas magtrabaho mag-isa. Minsan talaga may mawala. Huwag ka nang magduda pa, okay? Kailangan ko nang matulog muna. Bukas pa akong lilipad. Magpahinga ka ng mabuti. Bukas-bukas. Maghahanda rin ako ng sorpresa para sa'yo. Ipadala mo sa akin ang susunod ninyong flight number. Tulungan mo akong mag-book ng flight. Gusto ko na first class. Gusto ko na first class. Yuan. Sa pagkakataong ito, hindi na ako magpapanggap. Kapag makita mo ang aking ekspresyon, siguradong magiging mas kapana-panabik ito. Takot. Gulat. O magagalit ka sa akin. Magandang umaga. Magandang araw. Maligayang pag-akyat, Shukiki. On. Magandang araw, Ginoo. Dito po ang first class. Bakit parang hindi niya ako kilala? Ginoo, nandito po ang inyong upuan. Pakiupo. Ginoo, tutulungan ko kayong palitan ang sinelas. Shukiki. Pareho ang lahat ng eksena sa huli. Hindi ba siya dapat matakot? Ginoo, naway maging masaya ang inyong paglalakbay. Sir, Ren Shukiki, may I ask if you have any other requests? Please get me an iced Americano. Ren Shukiki. Okay, please wait a moment. Bakit? Larong nauna akong nakadiskubre ng kanyang sikreto. Larong siya ang nagkamali. Bakit siya ang nakakaramdam ng ganitong kalmado? Talaga bang walang pakialam? Nasaan ang iced Americano ko? Good-hearted Hang. Shoo. Sir, your iced Americano. Let her bring it to me. Sir, the chief steward is busy today. Just a cup of coffee. It does not matter who delivers it. It makes a difference. This? Sir, please do not disturb Shukiki. Iba pang mga bisita ay nagpapahinga. Narito ang iyong iced Americano. Pakitikman ng mabuti. Bakit? Bakit? Anong bakit? Nagpapanggap ka pa? Shukiki. Ito si Ginoo Shukiki. Bakit hindi ko maintindihan si Shukiki? Tao si Shukiki.
Hindi mo maintindihan, di ba? Pupunta ako sa banyo. Dapat naiintindihan mo na ito, di ba? Kwarto ng banyo. Dito po kayo. Gino, hindi ka pasok. Dapat ikaw muna ang pumasok, hindi ba? Ngayon, dito mismo. Gusto kitang paglingkuran. Totoo nga. Itong eroplano, talagang may lihim na transaksyon. Ginoo, madumi ang iyong damit. Inasikaso ko na ito para sa iyo. Ginoo, hindi ka ba papasok? Bakit? Hindi ka ba sasama sa akin? Sir, ano pong sinasabi niyo? Sa ganitong pribadong bagay, mas mainam na kayo na lang ang gumawa. Sa aming eroplano, wala po kaming ganitong serbisyo. Kasing pareho lang naman ng dati. Bakit wala pa rin pong ganitong serbisyo? Humayo si Shukiki. Baka dahil magkaiba ang flight. Ano po ang sinasabi ninyo, Ginoo? Kung ganyan pa rin kayo, tatawagin ko na ang security. Bakit mo ito ginagawa, Kiki? Hindi ko maintindihan ang ibig mong sabihin. Iced Americano, first class. Ano ba talaga ito? Lahat ng eroplano meron ito. Anong sinasabi mo? Sir, pakawalan niyo po. Hindi niyo ba ako kilala? Ako si Liuze, ang asawa mo. Sabihin mo na agad sa akin. Sir, pakawalan niyo po ako. Kung patuloy ka ganyan, tatawag na ako ng seguridad. Tawagin mo sila, tawagin mo sila. Tingnan mo kung anong ginagawa mo dito. Ano ba talaga ang nangyayari? Si Shukiki. Si Shukiki. Ang sorpresa mo sa akin ay ang lihim na pagsubaybay sa akin, di ba? Ito ba ang binigay mo sa akin? Sorpresa ba ito? Shukiki, ito ba ang sorpresa na binigay mo sa akin? Kiki, totoo ngang nagkukunwari ka lang. Ikaw, kasinungalingan, mapagkunwari si Shukiki. Sinasabi niyang gusto akong bigyan ng kalayaan. Si Shukiki, ngunit lihim akong sinusundan. Si Shukiki, talagang labis akong nabigo sa iyo. Si Shukiki. Liuze, ngayon ay oras ko na para magtrabaho. Si Ren Shukiki, huwag mong hadlangan ang trabaho ko. Si Ren Shukiki, kung patuloy mong hadlangan ang trabaho ko, tatawag ako ng pulis. Si Ren Shukiki, tawag ng pulis. Nakapunta ka na sa banyo kasama ang iba. Tititikin kita, sasabihin mo lang magreklamo na. Liuze, alam mo ba, anong sinasabi mo? Sobrang dumi ng isipan mo. Umalis ka. Dumi. Dumi ako. Talagang nakakadismaya ka. Liu Shengsheng, akala ko ikaw. Ang asawa ni Kiki. Ikaw ang nanloko sa akin. Ikaw ang nagsabi kay Kiki ng tungkol sa akin. Kaya walang iced Americano sa flight na ito. Mali ang pinili mong flight. Anong ibig mong sabihin? Mali ang pinili mong flight. Mali ang flight. Ipaliwanag mo ng malinaw. Una kong tatanungin, alam mo ba ang tungkol sa kumpanya namin? Huwag ka nang magbakasakali. Ang amo ng kumpanya namin ay ang ina ni Kiki Jai, Ginoong Shakshu. Alam ko na lahat ito. Ang ina ni Kiki Jai, Ginoong Shakshu. Dati siyang flight attendant. At pagkatapos ay nagtatag ng kumpanyang ito ng eroplano. Sa loob ng mahigit 10 taon, lumalaki ito. Ngunit sa mga nakaraang taon, hindi maganda ang kalagayan ng industriya ng aviation. Bumababa ang bilang ng mga pasahero na sumasakay sa kanilang mga flight, kaya't nagpalawak ang kumpanya ng iba pang mga negosyo. Ang negosyong ito ay may codename na Iced Americano. Sa loob lamang ng ilang buwan, nagdala ito ng pinakamalalang daloy ng tao. Maraming pasahero ang dumating, kahit na may mga nag-invest ng malaki para sa serbisyo ng first class. Ang aming airline ay nakasalalay sa proyektong ito upang maging pinakamalaking airline sa lungsod. Ang opisina ay inilipat din sa pinakamagandang lugar sa lungsod. Negosyo ng komersyal na gusali. Maligayang pagdating sa Shoksin Airlines. Ang operasyon ng code na Iced Americano sa loob ng ilang buwan ay nakahatak ng libu-libong pasahero. Ano nga ba ang operasyon ng Iced Americano? Ano talaga ang ginagawa nito? Ano ang tiyak na negosyo nito? Hindi ko pa rin maintindihan ngayon, pero alam ko, bawat isang tao na nagkakaloob ng Iced Americano ay may isang stewardess na nagbibigay ng one-on-one na serbisyo. At saka, ang ganitong klase ng serbisyo ay hindi. Lahat ng eroplano ay may ganito. Dapat ay nagsisimula sa ang flight para magkaroon. Wala kayong ganitong serbisyo sa flight na ito. Oh God, Eve. Hindi nakapagtataka.
Talagang walang sinabi si Kiki. At saka, lahat ng impormasyon ng first class ay makikita ng flight attendant chief. Ibig sabihin, bago ka pa sumakay sa eroplano, alam na ni Sister Kiki ang iyong pagkakakilanlan. Shuke, ikaw. Oh, Eve. Magandang araw po sa mga fees sa first class. Pakitungo na lang po dito. Kaya, first time kong sumakay ng eroplano, nakilala na ako ni Kiki. Ano ito? Sinasadya niyang inisahin ako. Naguguluhan siya. Ano ba ito sa kanya? Hindi pwede. Hahanapin ko siya para klaruhin. Ay, Ginoong Liu, ang pagkamadali ay hindi makakasolusyon sa problema. Kung ganyan ang itsura mo at tatakbo ka, lalo mo lang palalalimin ang kanyang galit sa iyo. Sa totoo lang, ako rin ay lihim na nag-imbestiga sa lihim na serbisyo ng airline na ito. Kulang na lang ang mahalagang ebidensya. Parang, bawat isa nakasali sa Iced Americano, mga taong naglilingkod. Lahat sila ay may gilid code. Negate code. Kung maaaring ma-decrypt ang kanilang negate code na password, pumasok sa kanilang pahina, maaari mong makuha ang kanilang video ebidensya na. CJ, pupunta na ako sa biyanan para linawin. Babalik ako sa bahay para iskan yung negate code. Huling tanong, bakit mo ako tinutulungan? Hindi mo ba ako binigyan ng pera? At saka, naku, nagdududa rin ako na may ginagawang kalokohan. Ayoko rin namang dahil sa kanila, masira ang reputasyon ng buong industriya namin. CJ, susundin ko na lang yung planong ito. Nasa eroplano ka. Tutukan mo si Seven ng mabuti. Huwag mag-alala, Ginoong Liu. Ang ipinangako ko sa iyo ay tiyak na matutupad. Buti na lang at may kasama. Susunod, dapat kong tanungin ang aking biyenan kung ano talaga ang nangyari. Mama, ako si Liuze. Pumunta ako para makita ka. Hindi ba nakasara ang pinto, pumasok ako. Matagal nang hiwalay si Kiki nanay. Nang ganito katagal mag-isa, di maiwasang makaramdam ng kalungkutan. Sino ba talaga? Hindi ako dumating sa tamang oras. Liuze. Nasa loob ako, naliligo. Pumasok ka at tulungan mo ako. Alam na ng nanay niyo ang tungkol dito. Siguradong nahirapan kayo nitong mga nakaraang araw. Alam niya na. Liuze, alam ko na darating ka para hanapin ako. Sinabi na sa akin ni Kiki. Mukhang may konting problema kayo kamakailan. Bakit? Nag-aaway ba kayong mag-asawa? Nanay. Hindi nag-aaway. Ay. Si Kiki. Ako ang nanay mo. Ano man ang nais mong sabihin, sabihin mo na. Nanay. Gusto ni Kiki na maging flight attendant. Noong araw, ikaw ang nag-ayos sa kanya para sa flight na ito. Ngunit kamakailan, narinig ko, inilunsad ang flight na ito ng Iced Americano na promo na may one-on-one na serbisyo sa mga pasahero. Alam mo ba ito? Sila ang airline. Maaaring alam niya ito. Nang bigla kong banggitin, siguradong maguguluhan siya. Iced Americano. Anong ibig sabihin? Hindi ko alam. Ano pa bang one-on-one na serbisyo? Liuze, alam mo ba ang ibig sabihin ko? Pero kapag huli ka sa panlilin lang, dapat may ebidensya. Tinanong ka ni nanay, may ebidensya ka ba? O baka naman ito ay simpleng pagdududa mo kay Kiki. Ebidensya? Wala talaga. Nakita mo ba ito ng personal? Wala rin. E di ayos na. Itong si Kiki ay anak ko. Kilala ko siya ng mabuti. Mula pagkabata, napaka-conservative niya. Paano mangyayari yon? Nagagawa siya ng ganitong bagay. Kayo ng asawa mo, matagal na kayong kasal. Hindi ka naman dapat mag-alala dahil dito. Nagdududa ka kay Kiki ah. Hindi ba? Talagang ako lang ang nag-iisip ng labis. Hindi tama.
Lahat ng mga flight attendant na sumasali sa proyektong ito ay may Gigit code. May Gigit code din si Kiki. Mas nakakatawa pa iyon. Siguro ito ay isang personal na hilig. Ngayon, ang batang babae na ito ay naglalagay ng tattoo sticker o kung ano paman. Hindi ba't normal lang iyon? Saka, sabi na nga, kung ang airline namin, lahat may Gigit code. Paano na ang kumpanya namin? Paano kami magpapatuloy? Liuze, maraming chismis kamakailan na pinipigilan nila ang airline namin. Ito ay para pababain ang presyo ng aming kumpanya. Huwag kang magpapaloko sa mga sinasabi ng ilang tao na iyon. Liuze, ipaliwanag mo ng mabuti kay Kiki. Ang tungkol sa mag-asawa, walang bagay na hindi mapag-usapan. Uwi na ako. Nalaman niya. Kiki. Pito. Hindi ka kailanman umiinom ng alak. Anong nangyari sa'yo? Mahal, uminom ka na. Isang higop lang. Sobrang ka na. Mahal, huwag kang maniwala sa kahit sino. Huwag kang maniwala kay siyaw mo. Anong ibig sabihin nito? Kiki? Tama si Mama. Nabahala ako. Kahit na hindi ko talaga nakita. Nang hula lang ako. Bakit ba nagdududa agad kay Kiki? Kiki? Maikli lang ang pasensya ko. Pasensya na sa'yo. Lahat ng ito ay dahil sa swerte na Gigit code. Baka isang biro lang ito. Walang tunay na lihim na kailangang FD code. Hindi na ako magdududa kay Kiki kailanman. Hello. Naintindihan ko na. Bukas ay magpapatuloy ang flight ng SE. Ibigay mo sa akin ang flight number. Flight number. At ang ganitong serbisyo, hindi lahat ng flight ay may. Dapat nagsisimula sa ang flight para magkaroon nito. Ikaw ay sumasakay sa flight na ito. Wala namang ganitong serbisyo. Kung ma-decrypt ang kanilang Gigit code na password, makakapasok sa kanilang pahina at makakakuha ng kanilang video na ebidensya. Hindi ba? Ang password ay ang flight number. Basta't ilagay ko ang flight number. Malalaman ko ang lahat ng sikreto. Basta makita ko ang nilalaman ng video sa loob. Malalaman ko kung si Kiki ay inosente o hindi. Asawa. Huwag kang magtiwala sa kahit sino. Lahat ng lihim nasa video ng Gigit code na ito. Si Kiki ba talaga ay nakipaghiwalay? May ganitong transaksyon ba talaga sa flight? Malalaman ko agad ang lihim ni Kiki. Numero ng flight. Nagsisimula sa isi. Ano ito? Ito ay Pito. Mahal kong maliit. Ano ba ang ginagawa mo? Sandali lang.
Hindi ito nasa eroplano. Ito ay kumpanya ng Comfort Airlines. Ito ba si Kiki? Kumpanya ni nanay, di ba? May kakaiba talaga sa kumpanyang ito. Kailangan kong alamin. Video file 50G. Hindi ko inakala. Ang aking biyenang may dating ay kasama rin pala. CJ. Sa pagkakataong ito, bilang isang isi, pumunta kayo sa kumpanya nyo para mag-imbestiga. Tingnan natin kung ano talaga ang nangyayari. Itong Iced Americano. Ano ba talaga ito? Liuze. Anong ginagawa mo? Ano ang sinasabi mo? Kailan ka nagising? Kakatapos ko lang magising dahil uhaw ako. Nakikita kitang naglalaro sa cellphone. Anong ginagawa mo? Wala naman. Nakikipag-chat lang. Tama nga, yung airline nyo, may ground staff ba? Serbisyo para sa mga SA. Di ko alam eh. Papretend lang, papretend. Ihintayin kong makakita ng ebidensya. Babagsakin kita sa mukha. Asawa. Anong iniisip mo? Matulog ka na. Walang laman. Ginoo, pakisunod po sa akin. Magandang araw, Ginoo. Maaari ko bang itanong kung nais mo bang mag-upgrade ng membership? Oh, hindi. Nakapagpareserba ako online para sa CE service ng inyong kumpanya. Anong uri ng EV service po ang tinutukoy ninyo? Ayusin ang frequency file 50E. Ginoo. Sandali lang po. Kailangan kong beripikahin. Salamat. Ayon sa beripikasyon, Ginoo, kayo nga po ay kliyente ng aming di-serbisyo. Siyempre, ang aming privacy para sa mga kliyente ay lubos na pinangangalagaan. Pero sa buong proseso, hindi pinapayagan ang pag-record ng video o audio. Kailangan mong isumite ang iyong telepono. Pakisuot ang maskarang ito. Hindi. Anong klaseng serbisyo ang inaalok ninyo? Kailangan pang magsuot ng maskara. Alam mo ba iyon? Kung hindi mo alam, hindi ka rin sana nakarating dito. Pakisunod na lang ako at magsuot ng maskara. Pumasok na po kayo. Ang aming serbisyo ay isinasagawa lamang sa pinakamataas na palapag, sa ika-101 na palapag ng pangunahing gusali ng kumpanya. Maligayang pagdating sa tuktok ng Comfort Airlines. Kami ay narito upang maglingkod sa inyo. Pakiusap, pumasok na po kayo. Hindi ko inasahan na ang kumpanya ni Kiki ay ganito kalaki. Ginoo, pakiusap, maghintay ka rito ng kaunti. Dahil mataas ang iyong antas ng pagiging miyembro. Kaya sa susunod, mag-enjoy ka sa aming kumpanya ng pinakamataas na serbisyo. Pakiusap, maghintay. Space First Class. Ang serbisyo ng Comfort Airlines, talagang maganda. Ang mga flight attendant nila ay napakabait. Narinig ko na may bagong dating natsaa ngayon. Kailangan talagang tikman ito. Bro, ano bang pinag-uusapan nyo? Anong serbisyo meron ang kumpanyang ito? Hindi mo alam ito. Halika, sasabihin ko sa iyo. Ay. Sa'yo. Sila tatlo. Ngunit mabuti na lang, si Kiki ay lumipad na ngayon. Hindi siya kasama nila. Sa araw na ito, hindi mangyayari ang mga bagay na iyon dati. Hindi ba't si Kiki ay umalis na para sa flight? Bakit siya nandito? Naglalaro na naman siya sa akin. Maliit, bundok. Ngayon, nag-upgrade na ako. Gusto kong maranasan ang mas mataas na serbisyo. Ngayon, sa wakas nandito na tayo. Narinig ko nga, si Kiki ang pinakamahusay na doktor. Personal na pumunta. Higit pa rito, ngayon narinig ko, may isang kilalang doktor na magbibigay ng konsultasyon. Siya ang founder na babae. Talagang maganda iyon. Ang lumaiwalo ay iwalo din.
Ang luma Bentley ay Bentley na. Maligayang pagdating sa ating EI lounge ng airline. Kayo po ay lahat, mga bisita ng aming kumpanya, mangyaring sumunod sa kani-kanilang doktor, pumunta sa SA room. Doc, hindi ba ito isang airline? Ayos lang para hindi mapansin. Maging doktor ang ginamit na propesyon. Ngunit ito, pakiusap. Ginoo, pakiusap. Kutsilyo, kutsilyo. Mga Ginoo, pakisuyo po, kalawakan. CJ, maganda, pumunta. Ginoo, ikaw din bang pumasok gamit ang aking EAT code? Gamit mo rin ba ang ganoong paraan? Bago ka dito, di ba? Pumasok na kayo, baka ito ang unang beses ninyo dito. Ikaw ba ay? Huwag kang masyadong kabahan. Lahat naman ng unang beses ganito, dahan-dahan lang, ayos na. Mawawala rin ang kaba mo. Magandang araw po, sir. Dahil nandito ka na, ang aming punong tanggapan ay dapat magpahinga ng maayos. Huwag kang mag-alala, kami ay nagtatago ng lahat ng impormasyon ng kliyente. Nang mahigpit, sasamahan kita. Hindi pwede. Nagmumukha kayong nakakadiri. Ginoo, ano ang sinasabi mo? Sinasabi mo pa? Huwag mong isipin na hindi ko alam ang tungkol sa inyo. Anong mga kalokohan? Kami. Pare, anong ginagawa mo? Sabihin mo ng maayos. Anong ibig mong sabihin sa mga salitang iyon? Kayong mga bastos, ano ang ginagawa niyo dito? Alam mo naman ang malinaw sa akin. Ihintayin ko pang sabihin mo. Gusto mo bang makipag-away? Kuya, sabihin mo ng maayos. Dito hindi ito lugar para mag-away. Anong away ang sinasabi mo? Ginoo, unang-una, magpakalma ka. Ang kumpanya namin ay isang lehitimong airline. Pumunta ka sa impyerno. Ano nang ginagawa mo dito? Mas alam mo yan kaysa sa akin. Ginoo, nasaktan mo ako. Sabihin mo sa akin. Bitawan mo ako. Kailangan ko pang magtrabaho mamaya. Trabaho. Ito ang sinasabi mong trabaho. Hindi mo pa rin alam. Sino ako, di ba? Mag-ingat ka. Magpasalamat ka. Kiki, ayos lang ba? Ayos lang ako. 7-7, okay ka lang. Kailangan mo pang gamitin ang mga kamay na tumamaya. Pakawalan siya. Sige na. Umalis ka na. Ikaw na ganito kababa ang kalidad. Paano ka nakapasok? Ang club na ito, talagang walang kalidad. Hindi ka karapat-dapat pumasok. Nasaktan pa nga si Ganda Kiki namin, dahil sa'yo. Siya ang akin. Umalis ka na. Siya ang para sa amin lahat. Hindi ka lang nag-iisa. Tandaan mo yan, bata. Huwag kang lalapit kay Kiki mula ngayon. Ang mga taong tulad mo na mababa ang asal, ay hindi karapat-dapat. Sa club na ito, ikaw, umalis ka na ngayon din. Kung hindi, makikita ko lang kayo minsan. Sese, ngayon ko lang nalaman na ganito ka. Akala ko nagkamali ako. Sa mga taong ito, ang totoo kong puso, parang binilhan ng aso. Kung hindi ka maganda ang loob, huwag mong sisihin ako na walang katwiran. Papayagan ko ang lahat. Alam ko ang tungkol sa'yo, para malaman din ng nanay mo kung anong ginagawa mo. Hello, anong nangyari kay Luze? Nanay, nalaman ko na ang sekreto ni Kiki. Nasa EA room sila. Ano nang sabi mo? Anong nangyari? Si Kiki sa kumpanya, ano ba talaga ang nangyari? Hello? Bakit nandito rin siya? Ibig sabihin ba alam din niya? Kiki, anong nangyari? Nanay, tingnan mo. Anong nangyayari? Ginoo, medyo nairita siya. Nagkaroon siya ng alitan sa ibang bisita. Hindi ko ba sinabi sa inyo na ang mga nandito ay mga kliyente namin na pinapahalagahan, bawat isa sa inyo ay hindi dapat pakawalan. Ginoo, pasensya na po talaga. Tingnan mo, kailangan mo bang magpalit ng doktor? Anong nangyayari? Pati siya nakikilahok na rin. Sinasabi ba na siya ba ang nagpasimula ng proyektong ito? Ginoo, tingnan mo, dahil hindi ka nasiyahan sa serbisyo ni Dr. Kiki, ako na ang personal na maglilingkod sa'yo. Sige ba? Ako na ang bahala. Sige na. Inay, may ganitong magandang balita pa.
Ang batang ito ay nakakuha ng swerte sa kapahamakan. Si Zengi, siya mismo ang naglilingkod sa kanya. Kumpanya ng eroplano, pinakamataas na antas ng black card na kliyente. Ang makakaranas lamang ng serbisyo ni Zen Shu. Ang batang ito ay talagang walang kaalam-alam. At sa inyong lahat, ngayon ay ang aming 1 taon na anibersaryo ng serbisyo ng Ice Americano upang ipahayag ng aming pasasalamat sa lahat ng mga bisita. Mangyaring sumama sa akin sa Isaiah Room para sa on-site na obserbasyon. Pati na rin ay maaaring makilahok sa buong proseso ng aking serbisyo. Lahat tayo ng sabay-sabay. Naku, ang galing naman yan. Sabi ko na nga ba, ang pagmamaneho ng lumang Bentley ay Bentley pa rin. Mukhang swerte tayo ngayon. Ano bang ginagawa nila? Mga Ginoo, dito po tayo. CJ, tara na. Hindi kailangan kong makita ito ngayon. Ano bang pinaplano nyo? Kailangan kong mag-iwan ng ebidensya. Dito ang aking figure room. Pwede bang sumama sa akin ang iba? Inay, ninakaw mo na ang mga bisita ko. Lahat sila nakuha mo na. 7-7, bata ka pa. Marami pang pagkakataon. Inay, ang swerte ko na may ganitong pagkakataon. Pero, mama, sila ang dami-dami. Kaya mo bang mag-isa? Huwag mong masyadong mapagod. Huwag mag-alala, mama, may karanasan na ako. Babae. Sa susunod, ay record ko kayong lahat. Puso. Kayo na, pumasok na kayo. Halika na. Ay naku. Tunay ngang luma na ang Bentley. Hindi ko na mapigilan. Bakit kayo nakatayo pa dyan? Sige na, sama-sama tayo. Ayos, ayos, ayos. Hindi naman ganito ang laro. Paano nila nagagawa to? Araw na araw ito. Ito ang punong tanggapan ng airline. Ginoo, hindi ka ba papasok? Ang serbisyo para sa mga C. Kasama rin ito sa serbisyo. Papasukin mo ako. Kung hindi, bakit ka nandito? Ano bang pakialam mo? Sige na, huwag mo akong hawakan. Sa ganitong sitwasyon, talagang hindi ako sasali. Huwag ka munang magalit ng ganito. Naiintindihan namin kung kakarating mo lang. Maraming tao kapag kakarating lang, ay masyadong mainitin ang ulo. Pero unti-unting tinatanggap nila. At kahit na, nagiging masaya pa sila. Kahit na parang masaya talaga sila. Kasiyahan. Nagmumukha akong masama sa iyo. Sige na, ayos lang iyon, Ginoo. Papasok na ako. Kailangan mo ring pumasok. Natatakot akong mag-isa siya. Hindi niya kaya. Ito ay labis na kahihiyan. Kailangan kong i-record ito. Gusto kong ilantad ito sa media. Gusto kong ipahiya kayong lahat. Ipahiya kayong lahat. Pitong-pitong. Ganyan nga. Sama-sama. Ito. May nagre-record. Ako. Bawal magdala ng cellphone dito. Bawal din mag-record. Hindi mo alam. Papatayin ko siya. Ako. Yung batang ito, naka-record na tayo ng maraming video. Ginoo, may mga patakaran ang kumpanya. Paalis ka na. Ihampas mo siya palabas. Kiki. Kung magkita tayo ulit, sisisihin kita. Si Kiki. Pito-pito-pito-pito. Pito-pito-pito-pito. Pito-pito rin ang maaari mong tawagin. Si Pito ay asawa ko. Siya ang naglilingkod doon sa loob, asawa ko. Si Pito ay asawa ko. Siya ang naglilingkod doon sa loob, asawa ko. Asawa mo. Matulog ka na lang, mga lalaking narito. Sino ba ang ayaw pakasalan si Kiki? Gaya mo. Marami na akong nakitang ganyan. Umalis ka na. Kiki. Bakit po nakaupo kayo sa lupa, sir? Tumakbo ka na, tumakbo na. Nasa loob ang asawa ko. Ang asawa ko. Ang asawa mo. Ako yun. Ginoo Liu, ikaw. Naghahanap ka ba kay Sister Kiki? Nasa loob siya nagtatrabaho.
Siguradong mga 1 o 2 oras ka pa maghihintay. Siyaw mo, tulungan mo ako. Turuan mo ako mag-record ng video. Hanapin mo ang kanilang ebidensya. Maiksi pa. Gusto kong magpakasal sa kanya. Hindi na karapat dapat mahalin ko ang babaeng ito. Bumababa ka ng bahagya. Kung mangyari ito, magiging magulo kung makatawag tayo ng seguridad. Bilisan mo. Dahan-dahan, dahan-dahan. Ginoong Liu, ayos ka lang ba? Ginoong Liu, gusto kong sabihin sa iyo na sa panahong ito, patuloy akong habang iniimbestigahan ang lihim ng kumpanyang ito. Simula noong nakaraang taon, matapos nilang ilunsad ang Iced Americano Service, bumaba ng husto ang halaga sa stock market. Dito, sina Kiki at Shakshu ay nagbigay ng malaking ambag habang nasa eroplano ang mga pasahero. Pagkatapos nilang pumili ng serbisyo, pagdating sa lupa, kukontakin sila ng punong tanggapan ng kumpanya. Aanyayahan silang pumunta dito para maranasan ang mas magandang serbisyo. Maliit ang mga sinasabi mo. Alam ko na lahat niyan. Pero, ano ba talaga ang nilalaman ng serbisyong ito? Sa totoo lang, hindi pa rin ako makahanap. Pagkain, di ba halata na yun? Nakita ko na nga. Anong nakita mo? Sabihin mo sa akin, ano ba talaga ang nakita mo? Ginoong Liu, sabihin mo sa akin, ano ba iyon? Bakit mas nag-aalala ka pa kaysa sa akin? Hindi ko ba nakita na nasaktan ka? Kaya nag-aalala ako sa iyo. Sabihin mo lang sa akin. Ano ba talaga ito? Nakita ko nga. May mga labing huling tao sila. Pinapalibutan nila sina Kiki at Shakshu. Sila. Talaga bang nakita mo ng personal? Hindi ko talaga nakita ng personal. Ginoo Liu, yung mga bagay na hindi mo nakita ng personal. Nasaan ang ebidensya? Wala talaga akong nakita sa eksenang iyon. Baka naman may iba silang ginagawa. Hindi ito katulad ng iniisip ko. Sa huli, tungkol ito sa pagsubok sa magnanakaw at pagkuha ng nakaw. Kailangan mo itong makita ng iyong sariling mata. Baka naman sila ay abala sa ibang bagay. Ano talaga ang detalye ng proyektong ito? Hindi ko rin alam, ngunit pangako ko sa iyo na patuloy kong susubaybayan ito at aalamin ang katotohanan. Iulat ko sa iyo ang bawat galaw ni Kiki at lahat ng kanyang ginagawa. Siguradong nagkamali ako kay Kiki. Siguradong napaka-konserbatibo ni Kiki. Nanay ni Kiki, si Shakshu. Isang napakamaalam at maayos na babae. Ay naku, ang sarap ng pakiramdam na ito. Nga, talagang nag-enjoy ako sa pagkakataong ito. Nga, mga kapatid, babalik ulit sa susunod. Si Kiki, nasaan? Ayos lang ba si Mama? Totoo nga, ginawa nila talaga. Ginoo Liu, magpahinga muna tayo. Maaaring hindi, gaya ng iniisip mo ang nangyari. 20 tao. 10 tao talaga. Ako si Liu Ze, umabot ng higit 30 taon. Higit 30 taon. Suot ko ang napakalaking sombrero na ito, ako. Huwag kang maingay. Gusto mo bang madiskubre? Ipapakita ko siya sa kanya. Gusto kong maghiwalay sila. Kailangan ng ebidensya sa diborsyo. Ngayon, wala kang dahilan para makipagdiborsyo. Ano ang makukuha mo? Tama, pagkatapos ng kasal. Sobrang nagtitiwala ako kay Kiki. Lahat ng ari-arian ko nasa pangalan ni Kiki. Pagkatapos ng diborsyo, wala na akong anuman. Kailangan kong makahanap ng ebidensya. Kailangan kong i-record ang video ng kanyang pangangalo niya. Salamat sa inyong pagsisikap ngayon. Magandang tanghalian mamaya. Punta tayo sa aking golf course. May pagkain at libangan. Magpahinga muna kayo ng maayos. Pakiusap. Sumakay ka sa ulo ko. Akala mo madali akong utuin. CJ, huli kita ngayong araw. Hello. Sundan mo ang sasakyan sa harap. Sige, sundan mo ang sasakyan sa harap na may huling numero 666. Bilisan mo, pare. Pare, madalas kong makita ang ganitong sitwasyon. Nakita ko na ito dati. Sa ganitong uri ng gusali, laging ganyan ang lumalabas. Makinig ka sa akin. Ang misis mo ay nagtatrabaho sa labas. Huwag ka nang magtanong kung anong trabaho niya. Basta't umuwi siya araw-araw. Sa panahon ngayon, mahirap makahanap ng misis. Napakahirap. Sabi nga ng kasabihan, kung gusto mong maging maayos ang buhay, kailangan may suot na berde sa ulo. Master, pakiusap na.
Tumahimik ka na. Sundan mo ako, tulungan mo akong habulin. Salo. Kiki, nasaan ka na? Hoy, mahal, nasa flight ako. Ay, hindi na kita maikukwento ngayon. Malapit nang umalis ang eroplano. Kailangan ko ng i-on ang flight mode. Sige, paalam. Hello, hello. Kapatid, hindi mo kayang makipagsabayan sa mga mayayamang ito. Hindi mo sila matatalo. May mga may batch sila. Mas mabuti nang nawala ang asawa kaysa sa buhay. Tumakbo ka at sumunod ka na. Sandali lang. Bababa ba tayo? Sandali lang, hindi pa sila bumababa. Naku, kaibigan, pakikiramay. Walang hiya. Ang bilis mo naman. Sa loob pa ng sasakyan. Hey! Lumabas ka dito. Babaeng masama sa mga lalaki. May mga saksi at ebidensya. Tingnan natin kung paano ka makakapagpalusot. Babae, bumaba ka dito. Hindi ako kasalanan ng asawa ko. Hindi ito gaya ng iniisip mo. Hindi ito gaya ng iniisip ko. Nahuli na kita. Sabi sa eroplano. Anong proyekto? Mula sa eroplano papuntang sasakyan. Nagkamali ako, maniwala ka sa akin. Wala akong ginawa. Akala mo ba'y 3 taong gulang ako? Mula sa eroplano, pumunta sa banyo at pagkatapos ay sa sasakyan. Nararapat ba sa akin ito? At ikaw, nanay mo. Akala ko mabait ang nanay mo. Hindi ko akalain na katulad mo lang siya. Kayong 4 na magkakasama. Kakaakyat lang niya sa sasakyan ah. Mali ang nahuli. Alas. Hindi 666. Ito ay 966 ah. Naku, mali ang pagkakaalam. Ikaw, hindi ka asawa ko. Sino ka ba? Hinihikayat mo ako. Gusto mong mangloko ng pera, di ba? Papapatayin kita. Ah, hindi, Per. Huwag tumakbo. Lumapit ka. Huwag na kitang makita sa susunod. Umalis ka. Kakausapin lang ng driver ang mali. Tara na, umalis na tayo. Dito. Ariel. Magandang araw, Ginoo. Kami ang pinakamataas na klase sa buong lungsod, na golf club, at mga pasilidad ng hotel. Ginoo, hindi ka naman miyembro namin. Hindi ka basta-basta makakapasok. Magkano ang membership? Ang buwan ng card ay 18,000. Ang taon ng card ay 10,000 bawat taon. Buwan ng card. Maaari ka nang makapasok ngayon. Pakihintay. Yung 4 kanina, saan na sila pumunta? Saan na kaya pumunta yung 4 na iyon? Hindi namin maaaring ibunyag. Pribadong impormasyon ng kliyente. Yung 4 kanina, sila ang aming pinakamataas na antas. Kliyente ng itim na ginto. Wala akong karapatang ibulgar ito. Madalas silang pumunta rito. Tama. 2 beses sa isang linggo. Akala ko'y hindi siya ganito kamasaya sa likod ko. Kiki, ano ba talaga ang ginagawa mo? Sabihin mo sa akin ang kanyang lokasyon. Pasensya na. Ito ay pribado. Bibigyan kita ng dagdag na bayad. CJ, kakabook lang nila ng golf course at nagbook din ng presidential suite. Dalhin mo ako sa golf course. Dito po, bilisan. Isa. Ice swing. Tingnan mo. Siyempre, ang galing mo, Kiki. Kiki. Tara, sama ka sa akin, kunin natin ang bola. Masyadong malayo dyan. Ayoko talagang pumunta. Pero, ang in-order ko ay iced americano. Sige na. Iced americano. Bakit iced americano na naman? Mama, pupunta kami para mangolekta ng bola. CJ. Bakit sila pumunta sa gubat? Hindi ba't sinabi nating pupunta tayo para mangolekta ng bola? Ito ay pribadong impormasyon ng kliyente. Hindi tayo pwedeng makialam. Pero tuwing pumunta sila, sa aming larangan, kulang ng ilang golf ball. Saan napunta ang mga bola? Si Kiki ay nagnanakaw ng golf ball. Paano mangyayari yon? Tuwing pumupunta sila rito, ano ang proseso?
Bakit naman? Ito ay pribadong impormasyon ng kliyente. Magdadagdag ako ng bayad. Tuwing dumarating sila, nagga-golf sila dito, yung dalawang lalaki. Mahilig uminom ng Amerikano, tapos nagmamaneho sila para mangolekta ng bola. Pagbalik nila, pumupunta na sila sa presidential suite. Ibigay mo sa akin ang room number. Masamang lalaki at babae. Hintayin mong i-record ko ang ebidensya. Tingnan natin kung paano ka magtatanggol. Sino yan? Katrabaho. Bakit ikaw, Liuze? Nagulat ka na makita ako, di ba? Sino pang nandyan sa kwarto? Hindi pwede, hindi ka pwedeng pumasok. Paalisin mo ako. Paalisin mo ako. Paalis. Nandito ba? Nasa naliligo. Kung dumating pa ako ng ilang minuto ng mas huli, ayoko nang isipin ang itsura nito. Lumabas ka dito. Hindi ka pwedeng pumasok dito. Umalis ka. Manyakis. Pasensya na, pasensya na. Nakita ko na. O hindi, wala. May lalaki ba? Wala. Liuze, hindi ko talaga inasahan na hindi mo ako ganito pagkakatiwalaan. Talagang sobrang nabigo ako. Sinasabi ko sa inyo, kayong mag-asawa. Ano bang nangyari? Sa mga nakaraang araw. Ay naku, Liushai. Huwag kang magkamali. Sa pag-unawa, ako at si Kiki ay kasama lang ng kliyente maglaro para mag-relax at saka matagal na kaming hindi nagkasama para makapag-usap ng maayos. Hindi ba't ito ay tamang pagkakataon na magkaroon ng ganitong pagkakataon? Pero kakausap lang niya sa akin at sinabing nasa flight siya. Ito ay para kay Kiki, ayaw niyang magkamali ka ng isip. Liuze, ang babaeng ito ay nag-iisa na nagtatrabaho sa labas. Napakahirap nito. Bilang isang lalaki, dapat mong unawain ito. Kung hindi, ganito ang gawin mo, pakinggan mo ang nanay. Ngayon gabi, mag-isa akong matutulog dito. Iuwi mo si Kiki. Mag-usap kayong mabuti. Kiki. Sa court ng bola, nagtanong na ako. Madalas kang naglalaro ng bola kasama ang mga kliyente. Tuwing matapos kayong uminom ng iced americano, palagi kayong nangangalap ng bola, ngunit palaging nawawala ang bola. Sinabi mo sa akin na nasa anong libangan kayo. Liuze, sinabi ko na sa'yo. Ito ang trabaho ko. Huwag mo na akong imbestigahan. Kung mahal mo talaga ako, bigyan mo ako ng ganap na kalayaan. Ang asawa ko ay kasama ang iba para maglaro ng bola. Sabi mo sa akin huwag mag-imbestiga. Ano ba talaga ang iced americano? Ano ito? Ito ay nakuha ko habang naglalaro sa court. Nadulas lang ito. Napasok ko ito sa bulsa ko nang hindi ko namamalayan. Alam mo na, minsan mataas ang stress ko. Kaya gusto kong maglaro. Liuze, bago ka ikasal, sinabi mo sa akin, bigyan mo ako ng kalayaan. Bigyan mo ako ng ganap na espasyo. Bakit ngayon? Parang nagdududa ka. Wala na, hindi na kita kakausapin. Pupunta na akong maligo. Hindi tama. Ito ay mali talaga. Kahit na nagkaroon lang ng hindi pagkakaintindihan sa golf. Ano ang ibig sabihin nito sa headquarters ng aviation? Siguradong niloko ako ni Kiki. Tiyak na nagsisinungaling siya. Niloko mo ako. Itong sombrero, talagang hindi ko na isusuot. Bago pumunta sa golf course, anong ginawa mo? Wala, naglipad lang ng eroplano. Niloko mo pa ako. Hindi lang ako sumama sa iyo. Golf course. Dati akong pumunta doon. Sa headquarters ng airline, nakita ko kung ano ang ginagawa ninyo. Matagal mo na akong sinusundan. Sinusundan? Ikaw ang nagsinungaling sa akin noon. Sa flight. Pero ano ang nangyari? Gumagawa kayo ng ganyang bagay. Anong klaseng bagay? Liuze, anong ibig mong sabihin? Malinaw ako. Anong sinasabi mo? Nagpapanggap ka lang. Hey, bitawan mo ako. Pinapagawa kita, pinapagawa kita. Liuze, anong ginagawa mo? Tanggalin mo ang ma. Kiki, Kiki. Saan ka na pumunta? Ano ito? Si Kiki ay pumayag. Walang dala. Walang pagtatalo, walang ebidensya. Walang anuman. Bakit kaya?
Bibig. Mula noong araw na iyon, nawala si Kiki. Pumunta ako sa kumpanya, wala rin siya doon. Hindi ko rin siya matawagan. Pinatay niya rin ang WeChat ko. Matagal na rin pagkatapos noon. Hindi ko na siya nakita. Inilihim niya ang pagtataksil niya sa akin. Walang salita man lang. Hindi ko na siya mapapatawad. Tanggihan. Ito ang ulat namin. Pinakamalaking airline sa lungsod, Comfort Air. Kamakailan, bumaba ang stock nito hanggang sa limit. Humiling ang kumpanya ng proteksyon laban sa pagkabangkarote. Sa loob ng ilang buwan, nangyari sa airline na ito, ang pagkawala ng ilang empleyado. Ito ay kumpanya ni Kiki. Ang tinatawagan mong numero ay walang sagot. Para mo akong niloko. Binura na nila ang numero ko. Nagsara na ang kumpanya ninyo. Karma na yun. Ito ay karma. Liu Ze. Kontrata ng siguro. Nagsasaad ng responsibilidad sa siguro. Kalahok na gihi. Ito ang binili ni Kiki para sa akin. Halaga ng siguro na milyon-milyon. Lahat ng nakasulat na benepisyaryo ay ako. Kapag nagkasakit si Kiki, mayroon akong ilang milyon na halaga ng siguro. Huwag maniwala kay Xiao mo, mahal. Hindi kita niloko. Anong nangyari? Hello. Nasaan si Kiki? Ginoong Liu, si Kiki ay iyong asawa. Paano ko malalaman kung nasaan siya? Pahinga tayo ngayon. Pumunta ka sa bahay ko ngayon. May kailangan akong itanong sa'yo. Ginoong Liu. Wala si Ate Kiki sa bahay. Bakit mo ako hinahanap? Saan ba talaga si Kiki? Tinawagan ko siya. Walang laman ang cellphone niya. Yung cellphone number niya ilang araw na. Hindi ba na-deactivate na? Ano bang nangyari sa kumpanya niyo? Mga pagbabago sa mga tao sa taas lang. Isa akong flight attendant. Ano bang alam ko? Sabi sa telebisyon. Sa kumpanya ninyo, may ilang mga flight attendant na nawala. Iyon ay, mga chismis lang. Hindi ko nga alam. Magsabi ka na ng totoo. Nasaan ba si Kiki? Ano ba talaga ang nangyari? Ginoo Liu, nasaktan mo ako. Sabihin mo. Anong sinasabi mo? Talagang hindi ko alam. Pagtatanungan ko na lang para sa'yo, okay? Ay, Ginoong Liu, maaari mo ba akong padalhan ng kopya ng schedule ni Ate Kiki? Nagpalit ng shift si Ate Kiki at ang kanyang mga katrabaho. Umalis siya papuntang ibang bansa. Anong flight yun? Sasama ka ba sa akin? Kahit na nagdiborsyo na, tapos na iyon. Kailangan ko ring makipag-usap ng harapan kay Kiki para linawin ang lahat. Sa paliparan ng Shishi, 70 kilometro, 60 minutong biyahe, 70 kilometro. Net. Nandito si Ate Kiki para sa turnover. Dapat ay kakababa lang niya ng eroplano. Anong nangyari? Tatanungin ko lang si Kapitan. Hello, Kapitan. Ako si Xiao mo. Ano? Sige, naiintindihan ko na. Anong nangyari? May balita na ba tungkol kay Kiki? Pero sabi ng Kapitan, nagkaroon siya ng aksidente sa eroplano. Kasabay niyang inasikaso ang 7 o 8 pasahero na nagdulot ng matinding pagdurugo sa tiyan. Ngayon, agad siyang dadalhin sa ospital. At Kiki. Anong nangyari? Ilang araw pa lang ito. Sino ang gumawa nito? Si Kiki ay may malubhang pagdurugo sa tiyan. Kakausap lang niya ng pasahero. Anong pasahero? Sino ang gumawa nito? Bansa. Sila ang... Ngayon ang mahalaga ay si Ate Kiki. Magmadali na. At Kiki. Ming, kapatid na si Kiki. Silid. Lakas. Ginoong Liu. Huwag ka nang masyadong mag-alala. Wala akong pake sa pag-aalala. Siya ang hindi tama sa akin. Kami ay nagdiborsyo na. Siya ang gumawa ng mga bagay na ito. At siya ang may pananagutan sa sarili niyang ginawa. Dapat sana ay masaya ako. Gumawa siya ng ganitong bagay. Umalis siyang walang dala. At binigyan pa ako ng malaking insurance policy. Bakit hindi ako masaya?
Ikaw ang kamag-anak, doktor, ako po. Pasyente, malakas ang pagdurugo. Salamat at naihatid agad. Matagumpay ang operasyon. Wala nang malalang problema. Ang galing. Pero ikaw, bilang kamag-anak, sobrang hindi responsible. Ikaw ang asawa niya. Paano mo siya pinapayagang gawin yan? Ano? Alam mo ba, 3 buwan na siyang buntis. Buntis si Kiki. 3 buwan na siyang buntis. Impossible. Hindi ito possible. Sa loob ng 3 buwan, nasa eroplano siya. Paano siya magiging buntis? Hahaha. Naiintindihan ko na. Sila ang may gawa nito. Sila ang may gawa nito. Ikaw ba ang ama ng bata? Siyempre, hindi. Sino ang ama ng batang ito? Siguro siya mismo. Baka hindi niya alam. Basta't alagaan mo siya. Ngayon tapos na ang operasyon. Ngunit sa loob ng maikling panahon, wala pang paraan upang makabawi ng kamalayan. Kailangan mong alagaan siya ng mabuti. Salamat sa iyong pagod, doktor. Kiki, gaano karaming bagay ang itinago mo sa akin? Kahit na naghiwalay na tayo. Pero mag-asawa tayo ng ilang araw. Aalagaan kita ng ilang araw. Si Kiki. Ano nang nangyayari? Banyo. Hindi ito ang iniisip ko. Naglalaro sila ng Kiki. Password na naman ang password. Hindi ba? Kaarawan ni Kiki. Bakit? Bakit ito? Bakit nagbago ulit ang video? Kiki, ano ang ipinapahayag mo sa akin? Bakit may tao na sinaktan siya sa banyo? Huwag maniwala kay Xiao mo. Si Xiao mo. Mukhang kailangan ko pang sumakay ulit ng eroplano. Maligayang pagdating sa Shuxin Airlines. Ginoo, pakisiguro na naka-safety belt. Tulungan mo akong kumuha ng dyaryo. Ayos. Kailangan ko lang na gawin ito tulad ng dati. Mag-order ulit ng iced americano para malaman kung ano ang serbisyo sa eroplano at unti-unti kong malalaman kung sino ang nananakit kay Kiki. At magandang araw, Ginoo. Ano po ang kailangan nyo? Isang basong iced americano. Gusto ko ng isang basong iced americano. Sige, maghintay lang po. Si Xiao mo. Si Xiao mo ay nandito sa eroplano. Ano ba talaga ang kanyang pagkatao? Ginoong Liu, kayo po. Mayroon akong lakad. Narito na ang iyong iced americano. Ang susunod na proyekto ay sumunod ka sa akin. Ginoong tagapangasiwa, yung bisita doon, nais na ipadala mo ang iced americano. Siyang humiling sa iyo. Pinasasabi ka lang, Xiao mo, ako na bahala. Xiao mo, Xiao mo. Ginoong Liu, pasensya na po talaga. Hindi na po namin kayo personally mapagsisilbihan. Pero garantiyado ko, makakatanggap ka ng pinakamataas na antas ng serbisyo. Hanapin mo yung bagong dating, para kay Ginoong Liu. Opo. Siyang Yuxin. Mabilis na rin, malalaman ko lang kung ano talaga ang lihim dito. Kiki, bakit ka nga ba naging biktima? Malalaman ko rin agad. Ginoo, magandang araw po. Kailangan po ba ninyo ng tulong ko? Nanay. Liuze. Nanay. Bakit ka nasa eroplano? Nanay ni Kiki. Pero siya ang may-ari ng airline. Buong airline ay pag-aari niya. Bakit siya nagtrabaho bilang flight attendant? Anong iniisip mo? Bakit hindi mo pa pinaglilingkuran ang Ginoo? Sige, naiintindihan ko na. Ipapalit ko na ang sinelas ng Ginoo. Nanay, ako na ang gagawa. Nanay, ano ang nangyayari? Anong ginagawa ninyo? Liuze.
Huwag magtiwala sa kahit sino. Ano ba talaga ang nangyayari? Napatumba si Kiki. Bakit ka naging flight attendant? Ngayon ay, lalong nalilito na ako. Hindi pa ba dadalhin ang Ginoo sa banyo? CJ, naiintindihan ko na. Sir, pakiusap, dito po ang banyo. Renshu. Renshu. Sir, Renshu, ako na ang magbubukas ng pinto para sa inyo. Renshu. Sobrang ginhawa. Napakasarap. Pero hindi pwedeng ganito. Liuze. Hindi mo ba palagi gustong malaman kung ano ang iced americano? Ngayon, sasagutin kita. Hindi ito ang hinihintay mo ba? Liuze, hindi mo ba palaging gustong malaman kung ano ang iced American? Pero hindi ka pwedeng ikaw ang gumawa niyan. Ikaw ang ina ni Kiki, ha? Lahat ito para sa trabaho. Sino man ang dumating pareho lang. At saka yung mga batang flight attendant. Hindi magaling ang teknolohiya nila. Mas magaling ako sa teknolohiya kaysa sa kanila. Huwag mong sabihin talagang hindi ka magaling. Ano bang hindi magaling? Sila at ako. Hindi ba pareho lang? Ay naku, Liuze. Kung gusto mong gawin ang proyektong ito, sabi mo na agad. Kung sinabi mo agad, gagawa na ako nito sa bahay para sa'yo. Lumalayo na sa katotohanan ang usapan. Ano nang gagawin natin ngayon? Ay, anak, anong ginagawa mo? Anong ginagawa? Ito ang iced americano na hiniling mo. Ah, CJ. Hindi ito yung inaasahan ko. Anong ibig mong sabihin? Ano ang ibig sabihin yan? Anong iniisip mo? Hindi mo naman ibig sabihin iyon, di ba? Liuze, Dongshu, ano bang iniisip mo tungkol sa amin? Ano bang tingin mo sa amin? Wala. Patawad po, Renshu. Pero paano ka naging flight attendant dito? Bakit ka ganito? Mahihirapan akong ipaliwanag. Ang airline ko, binintangan ng masamang chismis, bumaba ang presyo ng stock ko. Ninakaw ang stocks ko. Ginamit nila si Kiki para manakot sa akin. Pahintulutan mo akong maglingkod sa eroplano. Sino ba talaga ang lihim na gumagawa ng masama? Si Renshu ay mula sa Kalabang Airline. Alam nila na ang aming kumpanya ay naglunsad ng iced americano na serbisyo. Kaya palagi nilang gustong mahanap ang impormasyon tungkol sa iced americano. Ang ibig sabihin ng iced American. Ang tinutukoy na iced American ay. Ang tinutukoy na iced American ay. Inay. Anong nangyayari, Inay? Sino ang mga lalaking nakaitim na ito? Sila ang nasa video na nag-aaway. Sila ay tayo, mga tao ng Kalabang Airline, na hindi nagtagumpay sa pagnanakaw ng impormasyon tungkol sa iced americano. Mukhang magiging mahirap ito. Ano ang iced americano? Gaano ba ito kahalaga? Ang iced americano na serbisyong ito ay nagdala sa amin maliit na isang airline company sa tuktok ng market value na bilyon-bilyon. Isipin mo, ilang tao ang nakatutok dito? Hindi ko alam kung ilang tao ang gustong malaman. Ang lihim ng iced americano. Ano ba talaga ang iced americano? Ang iced americano ay isang espesyal na serbisyo na kayang gawing tao. Siksiyaw mo. Delikado ito. Ang dami kong takot. Kumusta, Mujay? Siyaw mo, ikaw. Siyaw mo, ikaw. Liuze, hanggang ngayon, hindi mo pa rin naiintindihan. Ang ating kalaban sa himpapawid, ang may-ari ng kumpanya, ay si Renshu, na siksiyaw mo, nagtago ng tunay na pangalan, at lihim na pumasok sa aming kumpanya, para magnakaw ng impormasyon tungkol sa iced americano, upang palakasin ang sarili niyang kumpanya. Ano? Si Kiki na ang nakakaalam. Lahat ng ito ay hindi normal. At siya ang unang kumilos. Renshu. Siya. Renshu. Siya ang nagpadala ng tao para saktan si Kiki. Paano ito posible? Maliit na mo. Ikaw pala iyon. Liuze. Sa totoo lang, dapat akong magpasalamat sa'yo.
Kung hindi dahil sa unang beses mong sumakay sa eroplano, nalaman ko, ang relasyon mo kay Kiki, hindi ko mahanap ang paraan para makalusot. Kayo ang Comfort Airlines. Sa serbisyo ng Iced Americano, laging tanging, ang mga senior flight attendants, ang maaaring sumali kahit na makapasok ako. Sa loob ng inyong cabin crew, hindi makakuha ng impormasyon dahil sila ay serbisyo ng isa-isa. Kung hindi ka isang gold card na pasahero, wala kang karapatang makilaho. Liu Ze, ang iyong pagdating ay nagpaluwag kay Kiki ng kanyang pagbabantay. Kaya lang nakakakuha ako ng pagkakataon. Kasalanan ko ito. Tama. Dahil ikaw. Hinaharap ko ang buhay mo. Si Kiki ay nagkagulo. Sang-ayon siyang sasabihin sa akin, ang lihim ng Iced Americano. Sa huli, nagbago pa siya ng isip. Binigo niya ako. Kaya pinasugod ko siya sa ospital. Ito ang binili ni Kiki para sa akin. Kaya, nang mapansin ni Kiki na nasa panganib ang buhay niya, kaya bumili siya ng malaking insurance. Isinulat ng benepisyaryo ang pangalan ko. Noon ay napansin na niya na may mangyayari sa kanya. Pagkatapos, ginamit kita bilang panakot. Si Kiki ay napilitan na makipagdiborsyo sa iyo. Oho, talagang masyadong tapat itong babaeng ito. Tama ba? Nakipaghiwalay siya sa akin. Para rin sa aking proteksyon. Asawa. Asawa. Huwag kang maniwala sa sinuman. Matagal na akong pinagsabihan ni Kiki. Huwag kang maniwala sa kahit sino. Hindi ako naniwala. Ang tanga ko. Manugang. Ano ba ang sasabihin ko sa'yo? Sabi ko na noon pa, si Kiki ay tiyak na, hindi kailanman magtatraidor sa'yo. Liu Ze. Renshu, talagang nagpapasalamat ako sa iyo. Noong nasa airline company tayo, sa ilalim ng gusali, halos malaman mo na sana ang sekreto ng Iced Americano. At nakuha ko rin ito. Maraming impormasyon Liu Ze. Hahaha. Ano naman ang mangyayari? Mukhang hindi mo pa alam kung ano ang Iced Americano. Kung hindi, hindi ka sana. Iiga mo ang biyanan ko sa eroplano bilang isang stewardess. Sa kanyang ugali, hindi siya magsasalita. Ang mag-ina na ito, matigas ang ulo. Pero nandito ako para sa'yo, mahal kong bebe. Sa iyong dibdib, nasa kamerang ito. May Iced Americano dito. Itago natin ang lahat ng sikreto. Ito ay isang magandang bagay. Nandito ang Iced Americano, lahat ng video. Liu Ze, ikaw ang nagsinungaling sa sarili. Dinala mo ang kamera inside, sa kumpanya ng eroplano, comfortable, at saka nakakuha pa ako ng pakinabang. Ipakita mo sa akin. Kuya mo, tingnan mo. Anong klaseng bagay to? Ganyan lang to. Ito yun. Ang tao nyo. Maaga kayo dumating. Hindi pa nagsisimula ang serbisyo namin. Naabala na kayo agad. CJ. Sabi mo sa akin, babae. Ang sikreto ng Iced Americano. Ano ba talaga iyon? Sabi mo, nanay, ikaw. Hindi ko talaga sasabihin sa'yo. Babae. Ang negosyong ito ay nagkakahalaga ng daan-daang bilyon. Kung hindi mo sasabihin. Sinasabi ko sa kanya. Kiki. 7. Asawa. Kiki. Nagkamali ako. Naiintindihan ko na ikaw. Ako ay isang hayop. Asawa. Talagang hindi ako kailanman nakipag-shake. Huwag ka nang magsalita ng ganito. Kung hindi mo sasabihin sa akin ngayon, ang sikreto ng Iced Americano, papapatayin kita. Hindi nakikita ng tabak na to. Nanay, hindi pwedeng sabihin. Sabihin. Hindi namin alam. Pakawalan mo kami. Malinaw na lahat. Ay naku. Mali ang paraan ng pag-iisip. Sa totoo lang, hindi ko dapat siya itali. Dapat sana, ikaw ang gawing hostage. Sabihin mo sa akin ngayon. Ano ba talaga ang Iced Americano? Renshu Kiki. Kung hindi, papatayin ko siya. Kiki. Para maprotektahan ang lalaking ito.
Hindi nag-atubiling isakripisyo ang sarili. At iniwan pa ang malaking insurance para sa kanya. Hindi ako naniniwala na hindi mo sasabihin. Ren Shurikiki, sasabihin ko. Iyan ang tama. Sabihin mo na agad. Hindi madaling ipaliwanag ang bagay na ito. Masyadong komplikado ang proseso ng iced americano. Pero malinaw ito sa video. Kailangan lang A-scan. Ang EFT code sa likod ko. A-input ang pinakamataas na antas ng password. Makikita mo na ang lahat. Tama. Basta i-scan ang EFT code. I-type ang pinakamataas na password. Malalaman mo na lahat tungkol sa iced americano. Comfortable. Liu Ze. Pumunta ka na. Tao, comfortable. Nagsiscan ako. Ipasok mo na ang password. Alam kong alam mo ang password. Hindi ko alam. Sinubukan ko na maraming beses. Numero ng flight. Petsa. Kaarawan ni Kiki. Hindi tama. Sabihin mo na, ano ang password? Password ko si Shukiki. Shukiki, ang password ay ang iyong kaarawan. Aking kaarawan. Hindi ko akalain na ganito. Akala ko hindi ako mahal ni Kiki. Hindi niya magagamit ang birthday ko bilang password. Nalaman ko na mahal pa rin niya ako. Si Ren Shukiki, mabilis, i-input ang password. Guro Kiki, napakamatagumpay ng paggamot na ito. Ang aking depresyon ay hindi na bumalik sa loob ng ilang buwan. Basta't patuloy kang magpagamot, may epekto ito. Sobrang saya, nawala ang depresyon ko sa loob ng 1 taon. Salamat, Kiki. Salamat sa video file na ito, na ginawa akong isang normal na tao. Video file, Dr. Kiki. Nakarating na ako sa maraming pagkakataon na nag-isip na magpakamatay. Ang depresyon na ito ay naging pisikal na sakit na. Sa wakas, ikaw na ang magpapagaling. Wala na akong naiisip na magpakamatay. Video file. Magrekomenda ako ng mas marami pang tao na dumaan. Itong iced americano, talagang para sa atin, mga may depresyon. Mojai. Ano ba itong bagay na ito? Ipaliwanag mo ng maayos. Ano bang nangyayari, Renshu? Ipaliwanag mo ng maayos. Dahil nakita mo na ang video. Shu, kaya wala nang kailangang itago. Kahit ano paman. Ang aming kumpanya, ang Shoshan Airlines, ay nakatuon sa tao. Noong 1 taon, nakipagtulungan sa buong mundo, sa pinakamatandang klinika. At inilunsad nila ang mga proyekto para sa paggamot ng depresyon. At ang caffeine sa iced americano na ito ay epektibong nagsusupil sa mga sintomas ng depresyon. Kaya tinawag itong iced americano. Kaya't ito ang iced americano. Yung mga lalaki, lahat sila ay mga pasyente ng depresyon. Shukiki, tama. Sobra, Shukiki. Sila ang mga pasyente ko. Shukiki, lahat sila ay may malubhang depresyon. Huwag mong husgahan ang kanilang social status. May pera. Shukiki, pero ang pressure na kailangan nilang harapin ay mas mataas ng ilang beses sa atin. Mas madaling ma-depress. Kaya't hindi na nakakagulat. Pagkatapos nilang lumabas sa banyo, laging pakiramdam nila ay refreshed, masaya. Inayos mo ang mga damit, Shukiki. Akala ko pagod ka. Bakit sa eroplano? O sa banyo? Shu, sa totoo lang, tao Shu, ito ang pamamaraan na ito. Ito ang natatanging bahagi nito. At ang aming kasamang lumang klinika ay may isang espesyal na paggamot para sa depresyon gamit ang akupunktura. Ang mga flight attendant ng aming kumpanya ay marunong din ng akupunktura. Ngunit, ang acupuncture na ito ay epektibo lamang kapag pinakamababa ang presyon ng hangin. May epekto. Dahil kapag pinakamababa ang presyon ng hangin, lahat ng tao ay lubos na magpapahinga ng kanilang katawan. Ganito ay nakabubuti sa paggamot ng depresyon. Si Ren Shukiki, kaya ang lugar na pinapagaling namin. Si Ren Shuke, lahat nasa mataas na lugar. Halimbawa, sa eroplano sa 10,000 metro taas. Si Ren Shukiki, at halimbawa pa, si Shukiki, sa tuktok ng punong tanggapan ng Shoshan Airlines. Hindi nakapagtataka, napakataas ng gusali ng punong tanggapan. Pero bakit, noong araw na iyon ay napakaraming tao? Si Shukiki, dahil sila ay sama-samang kailangan mong pumunta sa headquarters para sa regular na paggamot. Si Shukiki, kailangan magbago sa yugto-yugtong pangkalahatang paggamot. Si Shukiki, ako at ang nanay ko, sabay kaming nagsimula. Pero nanay, ang dami nilang tao.
Hindi mo kayang harapin ito mag-isa. Huwag mong ipagod ang sarili mo. Huwag mag-alala, may karanasan ang nanay. Hindi nakapagtataka. Noong araw na iyon sa aviation building, yung mga nakamaskara tinawag siyang Ihishukiki. Si Ihishukiki, kaya pala. Ang ibig nilang sabihin ay magpagaling. Hindi iyon. Huwag ka munang magalit ng ganyan. Kakapasok mo lang dito. Naiintindihan din namin, maraming tao ang nagiging iritable at madaling magalit kapag bagong dating. Pero unti-unting natanggap ko na ito. At saka, masaya pa nga ako. Kahit na parang masaya talaga. Sabi ni Kiki sa akin, hindi ito yung ibig kong sabihin. Nagkamali ako ng akala. Hindi tama, Pero eseda. Loki Vi and my habitas in few. Ay Adams, habatan tagente junta. Shu. En realidad. Eso fio probando con mi propio cuerpo. Todo lo que vist. Esyo panindam agujas AD mismo. Gusto ko lang ipakita sa lahat ng pasyente ang sining ng acupuncture. Ang doktor ay dapat magpagaling sa sarili. Ito ang pinakamalaking inspirasyon para sa lahat ng pasyente. Nanay, nagkamali ako. Sobra akong nag-alala. Shu. Pero ano? Ang EVT code. Ang aming kumpanya ay naglaan ng isang EVT code para sa bawat pasyente upang magkaroon ng one-on-one na paggamot. Ang mga pasyenteng ito ay mayaman o may mataas na katayuan. Ayaw nilang malaman ng iba na sila ilabis na nalulumbay, na sila inahahalata ng iba. Sandali lang. Ngunit noong araw na iyon, lumabas kayo mula sa paliparan. Pumunta kayo sa golf course. Umorder din sila ng iced americano. Ngunit hindi iyon mataas na lugar. Iyon ay pagkatapos ng malalim na pagpapahinga pagkatapos ng paggamot. Dahil ito ay may karayom, kaya kailangan naming masusing obserbahan kung may mga side effect ang pasyente. Asawa, pasensya na. Ako ang may kasalanan. Hindi ko dapat itinago ito sa iyo. Nagdulot ito ng malaking hindi pagkakaintindihan. Pito, nanay, ako ang may maling pag-iisip. Dapat akong maparusahan. Lahat kayo tumahimik. Hindi ito ang panahon ninyo para magkwentuhan. Ikaw, ituro mo sa akin ang teknikong ito. Ngayon na, bilisan mo, talagang katawa-tawa. Ang sining ng acupuncture ng matandang Chinese doctor. Ang hindi mabuti ay hindi matutunan. Hindi mo talaga magagawa. Taong maginhawa, ikaw na tulad ng isang mapanganib na babae. Sa buong buhay mo, hindi mo matutunan. Taong maginhawa, hindi matutunan. Hindi ko matutunan. Kung mapatay ko si Liuze, hindi niyo pa rin ako matututo. Sino ang magtatangka na saktan si Liu? Huwag gumalaw. Liu, ayos ka lang ba? Pasensya na, noong nakaraan, hindi ko alam na ikaw ang asawa ng Diyosa na si Kiki. Shu Kiki, si Kiki ang aking tagapagligtas. Hindi ko ito kailanman malilimutan. Ginoong Liu, ayos ka lang ba? Sila ay lahat ng aking mga pasyente. Lahat sila ay may somatization disorder. Nagawa ko na silang gamutin ng maraming beses. Pero noong araw na iyon, noong dumating sila, si Shu Kiki. Kiki. Kamusta na ang katawan mo lately? Mas mabuti na. Hahaha, ayos lang iyon. Dr. Kiki, mas maganda na ang aking depresyon. Parang ang asul ng langit. Ito ang kumpanya ko. Mga bagong snacks na inaaral. Subukan mo. Wow, salamat. May puso ka. Kakain ka ba? Ay, salamat. Walang anuman. Shu Kiki. Hey, asawa, nasaan ka? Bakit ang hina ng salita mo? Si Shu Kiki, kumakain ako. Anong kinakain mo? Nagsusnack lang. Anong tunog ito? Ano ang ginagawa mo? Ganito pala iyon. Ako'y masyadong maliit ang isip. Si Shu Kiki, nabansagan kita ng mali. Si Shu Kiki, kahit mayaman ako, pero napakabigat ng pakiramdam. Tuwing may atake ako ng depresyon, lagi kong naiisip na magpakamatay. Nalaman ko na ang mga sugat na ito ay iniwan mo dahil sa pagpapakamatay. Goddess Kiki. Binigyan niya ako ng pangalawang buhay. Ako si Shu Kiki. Ginoong Liu, ikaw ang asawa niya. Kung may kailangan ka sa hinaharap, tawagin mo lang ako anumang oras. Ginoong Liu, nagtawag na ako sa pulis. Ang batang si Mo ay pinaghihinalaang nangidnap. Si Shu Kiki, malicious na pagsasamantala sa negosyo at pagbili. Nagsimula ng hindi bababa sa 20 taon. Mamatay ka na. Dalhin mo na. Lumakad na. Shuke. Ginoo Liu, si Kiki ay aming tagapagligtas. Taos puso kaming umaasa na kayo ay magkasama magpakailanman. Para sa epekto, nadulot nito sa inyo, kami ay taos pusong humihingi ng paumanhin.
Siyang totoo, ako ang may kasalanan. Hindi ko dapat pinagbintangan ka. Tama na iyan. Sa mag-asawa, dapat may tiwala. Sa isa't isa. Mas maraming komunikasyon. Mas maraming komunikasyon. Asawa, andito na ako. Asawa. Mahal, dumating ka sa tamang oras. Bumalik na rin si Mama. Naghanda siya para sa atin, ng isang lamesa ng pagkain. Itong bata. Kailangan pa bang itanong yan? Siyempre, itong bata ay sa'yo. Siguradong sa'yo nga. Siyempre, naniniwala ako sa'yo. Alaynan. Ay, bumalik na si Kiki. Nagawa na ang pagkain. Tara, kumain na tayo. Ito ang ginawa ng mama mo. Adobong manok. Ito rin ang paborito mong kainin. Mama, sumabay ka rin. Nais ko na ang lahat ng mag-asawa sa mundo ay magkaroon ng higit na tiwala sa isa't isa at kaunting pagdududa. Sa ganitong buhay, mas magiging maganda ang takbo ng buhay. Buong palabas,